Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Handa na po bang purihin natin ang Panginoon? Tayo po tayong lahat, maaari po tayong tumayo. And pwede po bang pa-move forward po yung mga yung mga bakanteng upuan po sana. So, inaanyayahan ko po si Pastor Dads para po sa ating opening prayer. Handa na ba ang lahat sumamba sa Panginoon? Amen. So, tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Pasalamatan natin. Aming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, amin pong pinasalamatan ang iyong kadakilaan, ang iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng lahat ng aming mga pangailangan. Salamat po Diyos sa inyong kabutihan. Salamat Panginoon sa mga munting kawan na ito Panginoon na patuloy mo Diyos na tinipon. Dinako na mayroong kagalakan at handang magsamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat o Diyos sa araw-araw naming buhay, sa inyong patuloy na gabay at pag-iingat o Diyos, sa mga biyaya na patuloy mo pinagkaloob, at sa mga pagsubok Panginoon na nandyan ka patuloy sa amin, nagbangon, nagpalakas, at patuloy kami Panginoon na binigyan mo ng patuloy na pagsampalataya sa iyo Diyos. Sa umagang ito Panginoon, amin pong inihandog sa inyong harapan ang aming mga sarili bilang handog na buhay Panginoon. Naway patuloy ka tanggap-tanggap sa inyo, Diyos, at patuloy mo, Panginoon, na igawad ng iyong masaganang pagpapala, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, na aming matunghayan sa umagang ito. Amin pong dalangin sa umagang ito, Panginoon, na ang patuloy mong, Panginoon, na pag-ahari sa bawat isa. Gayon din po, ang aming mga awitin ihandog sa inyo, Panginoon. Naway patuloy kang malugod at may taas sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga papunta pa, Panginoon, na patuloy mong gabayan, ingatan, at gayon din po ang mga malalayong lugar, Panginoon. Nasa man sila sa ibang bansa, ay sa umagang ito, Panginoon, ilalala po namin ng iyong patuloy na paggabay, pag-iingat sa kanila, na sila man, Panginoon, ay makabahagi rin sa inyong mga salita, Panginoon. Sa umagang ito, amin pong dalangin na abutin niyo po ang mga wala rito, Panginoon, na patuloy mong palakasin, ingatan, Panginoon. At maalaala ka, O Diyos, na sa araw na ito, Panginoon, ay iyong hinihiling ng bawat isa ay maghandog at magbigay sa iyo, Panginoon, ng pugay sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang may makaramdaman, patuloy po namin sa inyo dinudulog, na ikaw, Panginoon, ay siyang patuloy na magbangon, magpalakas, at patuloy mo sila, Panginoon, na pagpapalain sa kanilang buhay o kanilang sambahayan, Panginoon. Dalangin namin na ang mga awitin, ang aming gagawin ito, Panginoon, ay naway kalugod-lugod sa inyong harapan at patuloy mo kaming bigyan ng lakas at refreshment, Panginoon, sa aming mga sarili, Panginoon, upang ikaw ay patuloy namin mawalhati ng buong buo, Panginoon, sa aming mga puso at isip, Panginoon. Iyo ang kapurihan at aming mga pasalamat sa umagang ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, ang lahat magsasabi ng Amen.
Palakpakan po natin si Lord. Handa na po ba ang lahat na magpuri sa Kanya?
sa ating Panginoon. Sabayan niyo po kami sa pagpalakpak ng ating mga kamay at pagkanta. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my turn till I was breathing with not alone. All my failures I tried to hide.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po ay narito sa umagang ito, Lord. Nagpupuri at pinapasalamatan ka, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon, sa amin. Lord, we are giving po our tithes, offering, Panginoon, sa inyong harapan ngayong araw, O Lord. Turuan niyo kami, Panginoon, na ibigay namin sa inyo ang aming mga first fruit, Panginoon, ang aming tithes, ang aming offering, Panginoon, dahil lahat po yun, Lord, ay galing sa inyo, Panginoon. Wala po kaming kakayahan, O God. Tanging kayo lang po, Lord. Sa inyo lahat nagmula ang mga bagay na yun, Panginoon. At kung wala po kayo, ay wala rin po kami dito, Panginoon. As we continue po, Lord, for our gawain, Panginoon, i-bless niyo po kami, O Lord. Gabayan niyo po kami. Maging victorious po ang umagang ito, Panginoon, na dinadakila at pinupuri ka namin. In Jesus' name, this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.
Blessed Sunday morning, everyone. Please remain standing for scripture reading. Tayo po ay makabukas sa Santiago 1, 12 hanggang 16. Pinagpalang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Mapagpalang umaga po sa lahat. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, maaari na po ang lahat na makaupo. Yan. So, na-bless po ba ang lahat? Maaari po ba nating palakpakan si Lord? Pwedeng isa pa po yung mas malakas. Yan. So, ngayon, sa araw na to, unang Sunday po ng September. So, happy birthday po sa mga magbe-birthday ng September. So, sa September, meron po tayong celebrants. Sino-sino po ang ating birthday celebrants? Taas po ang kamay. Hala, wala. Ayan. Unang-una po, si Ate Rose Ann Pacheco noong September 1. Happy birthday po, Ate Rose. Ayan. Next po, si Nanay Felicitas Yang. September 7. Uy, ngayon yun. Happy birthday po, kung nasa man po kayo. Ayan. Then, si Pastor Dads po, September 10. Happy birthday po, advanced. Next po, si Kuya Kurt Aquino, September 10. Happy birthday din po, sabay po kayo ni Pastor Dads. And si Brix Cantigas, September 11. And si Kuya Jeremy Garote, September 19. Yan, Bernabe Aquino Sr., September 19. Yan. Si Ate Nancy Albornoz, September 22. Happy birthday po sa inyo lahat. And si Ate Jerly Aquino po, September 13. And lastly ba? Si Ate Stephanie Paldes. Yan yung kumakanta po dito kanina. And meron pa po ba? Yan. And next po natin is yung women's event na nangyari noong Sunday, noong 3 p.m. po. Sino pong mga dumalo nun? Nung Virtuous Women po na event nila. Yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Yan. Nag-enjoy naman po bang lahat, no? Lahat po ng nanay natin. And next po is, meron po tayong midweek service pa din. Tuwing Wednesday po yun, attend po tayong lahat. Libre po na maka-attend ang lahat. Every 8 p.m. tuwing Wednesday. And meron pa rin tayong prayer request box, suggestion box. Pwede po kayo maglagay dyan anytime na may naiisip kayo para sa mas ikalalago po ng ating bahay-sambahan and ng bawat isa. And lastly po, mamaya wag po muna tayong uuwi dahil meron po tayong Last Supper. Ayun. Palakpakan po natin si Lord. Yan. Ngayon, inaanyayahan ko na po ang ating pastor sa araw na to, na si Pastor Jesse Famorca, na maghahatid ng message ni God. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Parang no? Korean ba yan o Chinese? Dokumimasu, tarikasu. Okay, huwag mo nating patagalin ang ating tumagang ito kasi napaka-haba ng aking mensahe. Okay, maraming salamat sa nagbasa ng talata. Mga kapatid, tayo ba'y nakaranas ng mga pagsubok, mga problema sa mga nakarang araw? Are we tempted? Natukso ba tayo? Tinukso ba tayo? Personally? Ako hindi. Ano lang, mga 30 times? 40 times.
And praise God dahil nagtagumpay tayo. Amen? Nagtagumpay tayo sa umagang ito dahil narito tayo sa Panginoon para pasalamatan natin siya, papurihan natin siya, at makinig tayo ng kanyang mga mensahe na nagmumula sa Biblia. Very, intrigues yung team ko ngayon. Temptation. Dalawa palang uri ng temptation sa Greek word, no? Ito yung isa, number 1, pirazo. This is a testing, no? This is the testing for the purpose of seeing what is good or evil in something. To find the defects in something. Naalala niyo nung ako'y naoperahan, bago ako maoperahan, hinahanap ako kung ano yung sakit ko kasi hindi alam kung ano yung pinagmulan ng sakit, no? So, maraming test, maraming kailangang i-find, no? Maraming test sa ES at sa dumi, hanggang sa makita nila yung cause nung kung bakit ako nagkasakit, no? Testing, no? Yung pirazo is negative for the purpose of finding out of what was God good or evil in it, no? This is the term that is used when Satan tempts us, no? Tempts you to sin. He is looking for the defects in you. Kung ano yung depekto sa ating buhay, no? This is a negative process. The purpose is to get you to sin, no? Yan yung pirazo. And secondly, dokimazo. This is the testing for the purpose of approving, no? Approving something, the expectation is always for good result. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? When you take a test, yung mga kabataan natin, mga estudyante natin, gusto ba ng teacher natin na bumagsak tayo? No. Gusto ng teacher ay pumasa tayo, no? That is a positive, no? And when we are cooking, di ba? Kapag niluluto ba tayo, kailangan ba hindi masarap yung ulam? Di ba? Kailangan masarap yung yung niluluto natin. That is good. This is the positive process, no? The purpose is to make you stronger in your faith. Now, the testing that God gives you comes from without. No, hindi sa kanya nanggagaling, no? Yung testing. The temptation is that Satan gives you comes from within. Sa kanya nanggagaling ang pagtukso o pagsubok, no? Hindi sa Panginoon. Tandaan natin 'yan, no? Pirazo is looking for defects, and dokimazo, what is this dokimazo? Yan, looking for approval, no? Positive. And tayo po'y makibukas sa atin sa 1 Peter chapter 1 to 7. Makikita natin dito yung kahalagahan ng ginto, no? Na sinasabi dito na ang ginto na nasisira ay pinaraan sa apoy upang malaman kung dalisay, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto at pinaraan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y pupurihin, dadakilain at pararangalan sa araw ng
mahayag si Yeso Kristo. Amen. No? Napakasarap ah na marinig tayo dumaraan sa mga pagsubok sa buhay at pagtukso ng kaaway. In illustration, the teachers gives you a test. No? Tayo mga galing na sa eskwelahan, no? Yung nakapag-aral, hindi naman, ang teacher hindi naman hindi naman kailangan bagsak tayo. Ang gusto ng teacher, matuto tayo, pumasa tayo. You know? The teachers gives you a test, no? At school. And we are tempted. Hindi tayo nakapag-aral. Kaya ang iba, ginagawa, nag-cheat, kumukopya, nangongopya. No? That's a temptation, no? Kapag hindi tayo nakapag-aral, gagawa tayo ng paraan para pumasa, nangongopya. Nagawa ba natin 'yon? So dapat kung hingi tayo ng wisdom sa Panginoon, mag-aral tayo before. Tama ng mga Hudyo, na sobrang inis na ni Moises, imbis na itututok lang, hinampas yung bato para magkatubig. No? Maraming Let's briefly take a look at the temptation of Jesus, no? Tayo po'y makibukas sa akin sa Matthew chapter 4. Basahin natin mga kapatid. Medyo mahaba ito, no? Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Ito yung pagtukso kay Jesus, no? Basahin natin chapter 4, verse 1. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuin ng diablo. Ano? Jesus was led into the wilderness by the Holy Spirit and tempted of the devil. No? Siya'y tinukso ng diablo. Temptation, piraso of Satan, but it was also a test to prove from God that's it's a way for to be strengthened, no? At tayo'y lalapit sa Panginoon. Siya'y lumalapit sa Panginoon to be strong. God wanted to prove the genuineness of Jesus. No? It's not a sin to be tempted. And number 2, chapter 4, verse 2. Ang sabi dito, doon 40 araw at 40 gabi nag-aayuno si Jesus at siya'y nagutom. Na lilituhin tayo, guguluhin tayo. When are we studying the lesson? Nandiyan yung may manggugulo, ganyan si Satan. Ililituhin ka, ipapadama sa iyo na busy ka, na may ginagawa ka pa, no? Imbis na makapag-focus ka doon sa pag-review or paggawa ng lesson, Sunday sermon, no? Look at how Satan tempted Jesus. Buksan natin yung, doon pa rin tayo sa Matthew, chapter 4, verse 3 naman. Ang sabi rito, dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito.
This will be a miracle ministry as coming from God. There's nothing wrong with turning stone into bread. He turned into water into wine. How would it be wrong? It's wrong because Jesus doesn't take his order from Satan. Hindi naman kailangan, no? Jesus doesn't have to prove anything to anybody, to Satan or you or me, no? Jesus had always looked at his heavenly Father, no? To meet all his needs. Nakikita natin dito, inuuna niya ang Ama, ang Diyos, no? That we are imitating God, ganun din ang ginagawa natin dapat. Inuuna natin ang Diyos, hindi yung sa sarili kaagad natin. No? Makikita natin na si Jesus, hindi siya gumagawa kapag hindi kalooban ng Panginoon, ng Ama. Kaya nga lagi tayo nag-pray, naway ang kalooban mo ang masunod, hindi yung kalooban natin, di ba? How could this be wrong? Sige, basahin natin yung mga sumusunod na verses, no? Sa chapter 4, verse 5 to 6. Ang sabi dito, magaling din siya ni. Pagkatapos, di ba sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. No? Pagkatapos sa chapter 4 verse 5 to 6, pagkatapos nito dinala siya ng diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. Ang sabi ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka sapagkat nagsusulat. Galing ng kaaway, no? Gumagamit din ng verses, no? Ang galing ng twist, no? Ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na iingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. See? Ang sabi nga, maging ang mga kaaway, marunong din magbasa. No? Ginagamit ang sariling salita ng Panginoon. No? How could this be wrong? It will have showed the people below that he was really God and that God will take care of him. God later protected him when Jesus preached in Nazareth and the crowd tried to throw him over a cliff. Maging sa kanyang bayan, di ba? Nung siya ay nangangaral doon, hindi siya kinilala. Maging sa ating tahanan. Minsan, kung tayo nakakilala, hindi tayo pinapakinggan. But we trying and we praying for them to seek the Lord na makakilala rin sila. Balang araw makakilala rin sila. At sinasabi naman dito, kapag kayo nakakilala, buong sambayanan mo ay makakilala sa Panginoon. And biblically speaking, totoo naman. Basta magsumikap lang tayo na i-share ang gospel sa kanila at ipag-pray natin sila na sila din ay makakilala sa Panginoon. And I prove it to my brothers, no? Hindi masasayang ang pagpapagal natin sa paglapit natin sa Panginoon to pray for them, no? To share the word, no? Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. You know? And buksan natin yung Luke. Yun nga, sinabi nga na sa bayan niya, hindi siya kinilala. And sa atin din mga Kristiyano. Kaya magpakatibay tayo.
huwag tayo susuko para sa pamilya natin. I-share natin yung gospel at pag-pray natin sila. It's wrong because Satan was tempting God sa chapter 4 verse 7. It's wanting to fall off a roof and ask to God to catch you. No? Sabi rito, sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Yun ang sabi ng Panginoong Jesus. Yun yung sinagot niya kay Satan. And if we are in that situation, we Christian, we rebuke the enemy in Jesus' name, sa pangalan ng Panginoong Jesus, so that hindi na siya mangungulit pa. Sometimes, minsan, yung mga ibang talagang very, no? Kung ikaw ang Panginoon, papatungayin ko, tatayo siya dun sa kalsada. Magpapakasagasa siya. Sabi, iingatan, hindi ganun eh. Intentional na yun. Intentional na. How was this a temptation to Jesus? Siguro kung nagpadala siya rin sa kaaway, wala nang kaligtasan. Kung nagpatihulog ang Panginoon at namatay, wala. Walang silbi yung kamatayan. Di ba? Walang silbi yung pagdating ng Panginoon. No, hinintay pa naman niya yun na tayo'y maligtas. Let's take a look at how the devil tempt you and me. Yung sa binasa ni kapatid na Jean sa James, makibukas kayo sa Santiago. Santiago 1. Santiago 1 verse 12. Napalad ang tao na natiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoong Hesus, Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Temptation is pirazo, no? And pagsubok is dokimazo, no? What Satan means for failure, no? Nakita natin dito, ang pagsubok hindi galing sa Panginoon. Ang pagsubok ay galing sa kaaway, no? At kung tayo'y napatangay doon, tayo'y nabitag ng kaaway. Pero kapag sabi rito, Lokimazo, matapos siyang subukin, after the test, Lokimazo, there's ang sarap basahin, no? Pagkatapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito yung buhay na pinangako ng Panginoon sa kanya, mga umibig sa kanya. See? Ang sarap pakinggan. Hindi naman habang buhay, ganito yung buhay natin sa mundo. After life, there's everlasting life. May naibinigay sa atin, na ipinangako sa atin ng Panginoon. That's the crown of life, the crown, no, na ipinangako ng Panginoon.
Okay. Sa 13, God never brings perils or temptation into your life. He allows the devils to tempt you to do. Oh, nakita natin paano tinukso ng ng diablo si Job, di ba? Pero bago siya tinukso, nakita mo ba ang aking lingkod na si Hope? Hope, sarap pakinggan, no? Nakita mo ba ang lingkod kong si Pastor Dads, Pastor Roel, Ate Nancy? Ang sarap pakinggan. No? Kaya lang naman yan sumusunod sa iyo, hindi mo man lang sinusubukan. Tandaan natin, ang pagsubok ay hindi mula sa Panginoon, sa Diyos. Ito'y galing sa kaaway. No? Pinayagan, God allows to tempt us, to testing us. Kung saan at kung gaano tayo naglilingkod and honest to God, no? He allows the devil to tempt you to sin. Why? For the purpose of turning to Him for strength. Di ba? Ang sabi dito sa 1 Corinthians, 1 Korinto, ang sabi niya, for the purpose of turning to Him. Not to discourage, no? Not to murmur. Makibukas kayo sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Ang sabi dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ang lahat ng tao. Tapat ang Diyos. Amen. At hindi niya ihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen? Parang malungkot kaya. Amen? Thank you, Lord. Thank you. Thank you for the strengthened. Tama naman eh. At alam ko, ng bawat isa ay nakaranas ng mga pagsubok. And yet, sa mga pagsubok na yun, nakita natin kung paano tayo pinapatatag ng Panginoon. Amen? Hindi sa ating lakas, wala tayong kakayanan, but is in His strength, in His guidance, in our prayer. Magtiwala tayo sa Kanya at manampalataya tayo sa Kanya na tayo ibibigyan niya ng panibagong kalakasan upang mapagtagumpayan ang mga bagay na iyon. Amen? Hindi tayo dapat susuko, hindi dapat tayo magpadala sa tukso, kundi magtiwala at manampalataya tayo sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga ginagawa. And I know we experience that in ourselves. At alam ko na bawat sa isa'y nakaranas ng mga pagsubok, and yet nakita natin how God answers our prayers. And dapat magtiwala tayo. In 2 Peter, ang sabi dito, 2 Peter chapter 2, sorry po yung mga Bible po, in-order pa sa Amerika. Hindi pa, pinapublish pa yung iba. No? 2 Peter chapter 2, verse 2, verse 9. Chapter 2, verse 9. Ang sabi dito, kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paanong parurusahan ang masasama hanggang sa araw ng sila'y hukuman. See? Yung mga tapat sa Kanya, yung mga naglilingkod sa Kanya. Tayo'y nakakilala sa Panginoon. Yung mga anak niya, these verses belongs to the Christian, no? Yung sa mga tapat niya. Ngayon sa mga hindi pa nakakilala dyan sa Panginoon. God's always there to you in your life. Alam ko,
ang puso ng bawat isa na wala pa sa Panginoon, babaguhin ng Diyos. From kasalanan tungo sa kabanalan. No? And sabi nga, sa 1 Peter, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation. No? Ito yung pirazo. No? Kapag wala tayo sa Diyos, kapahamakan ang naghihintay sa atin. And 1 Peter 1:7, nakita natin ang ginto ay dumaraan, no? Sa apoy upang maging precious. And might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. And let us examine how Satan tempts you. That will give you a better understanding of how to have victory over temptation. last month, di ba, napag-usapan natin revival. And etong month naman na ito is the process of the temptation, no? Kung ano yung ginagawa. James chapter 1 verse 14, Santiago. Sabi dito sa James 1:14, natutokso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Example, sa ating kinakain, normal lang kumain. No? Pero kapag sumobra, gluttony na yun, no? Is a sin. Kaya yung mataba niya, ouch! Buwasan niyang kumain. Ang sabi naman ng Diyos ang lahat ng sobra ay kasalanan. Sleep, normal, okay lang. Matulog tayo ng tama at normal lang. Huwag naman yung... Kasi yung laziness is a sin eh. Yung sobrang tulog. Hindi naman apekto yung sa sa mga nagsusumikap na tatrabaho sa gabi. Basta normal lang. Kapag sobrang tulog, wala na. No? Wala na siya magagawa sa maghapon or sa buhay niya. Naapektuhan na ng pamilya pag ganun. Kapag puro tulog na lang, no? Wala nang gising. Normal lang naman uminom. Sermon ko to. Pabayaan niyo na ako. Normal pong uminom. Sinasabi naman. Sabi ng Panginoon, huwag lang maglalasing. Di ba? Huwag tayong maglalasing. Ito'y hindi na maganda. Hindi na tayo pwedeng maging testimony sa iba. No? Bawal-bawal ka dyan. Mga kapitbahay. Di ba? Pwede naman pwede naman natin mag-chismis. Huwag lang tayo maninira. I mean, chismis to sharing the gospel of God to the neighborhood, di ba? Positively. Huwag naman yung, iba na naman yung kapartner niya ngayon. Hindi ganon. We are not the Christian way. No? Tandaan natin, hindi yon kalugod-lugod sa Panginoon. Yan ay kasalanan. Pero kapag chinichismis natin si Lord, wow, di ba? One point tayo sa Panginoon. No? And, alam natin si Satan is a master of disguise eh. Di ba? He knows how to disguise the hook and the bait that appeals to you. No? Number 3, disobedience.
Basahin natin yung Santiago chapter 1 verse 15. It's about disobedience. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito ay nagbubunga ng kamatayan. Okay, for example, si Ate Daisy. Paborito niya yung chocolate eh. Or ice cream. Yeah, I will example fish. Alam natin ng fish ay gusto yung worm, di ba? And sabi ng fish, I want it. No, I want it. That is the desire. Yun yung kagustuhan niya. And sabi niya, ng deception, the fish wants to eat the shrimp on the hook. Sa bait, no? On the bait. Wala pang kasalanan doon. I can have it. Wala pang kasalanan doon. Yun ay dokimazo pa. Disobedience. Disobedience, the fish chooses to eat the shrimp. I will do it. Ginawa niya. No? And kinain niya yun eh. And disobedience yun. It's a pirazo. Pirazo. Tandaan niyo, pirazo, yung natin ha. Pirazo and dukimazo. No? And ano nangyari sa kanya? Patay. The fish becomes supper. Kinain na siya ng mangingisda. I did it. If the fish had said no to its desire to eat the shrimp, it will still, hanggang ngayon nagsiswim pa siya, no? Lumalangoy pa rin siya. Ang sabi dito sa death, first, sa Romans, the wages of sin, the Romans 6:23, no? The wages of sin is death. So we need to get out eyes of the bait. No? Ano lang ang sinasabi dito? Kung doon ka mahina, alisin mo yung paningin mo doon. No? Para hindi ka masilo. Kung mahina ka sa chocolate, sa ice cream, no? Alisin mo sa isip mo. Buti na lang walang pambili. No? It will you death. Okay? Temptation always tells you that you will be satisfied when you yield. No? But you know that it never satisfies. It always brings about guilt, shame, and consequences. No? Totoo naman eh. Di ba, pag gumawa tayo ng kasalanan, nandun yung guilt eh. Sabihin natin sa sarili, ligtas pa ba kaya ako? Yung nakakaya sa Diyos, pag nakagawa tayo ng kasalanan. Yung kaligtasin, tandaan natin mga kapatid, hindi yan nawawala. The joy of salvation, maaari. But we need to seek and to thank God that we are forgiven to all our sins. English yun ah. Tandaan natin na pinatawad na tayo yung mga dati natin at ngayon at kasalukuyan. Amen? At dapat huwag tayong manghina kung nakagawa tayo ng kasalanan sa Diyos, kundi magpasalamat tayo sa kapatawaran na ginawa niya sa buhay natin. And to continue to praise Him, to thank Him sa ating mga buhay.
And huwag tayong magpatuloy doon sa kasalanan. Yan ay magdadala sa atin sa kapahamakan, sa kamatayan. Pero, mga kapatid, doon na tayo sa conclusion. Basahin natin yung 16. Ang sabi dito, 16:1. Huwag kayong padaya, mga kapatid, kung minamahal. And sa Matthew, ang sabi dito sa Matthew 26:41, ang sabi dito, magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Sinasabi, in our conclusion, watch and pray. Watch our weak point. In our weak point, na hindi tayo masilo ng tukso, na hindi tayo manakaw sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Diyos, huwag niyong kaligtaan ng pagtitipon. No? Ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Huwag natin hayaan na manaig ang tukso, ang kahinaan. Bagkus tayo'y lumakas sa pamamagitan ng Panginoon. We praying, no? We pray and we pray. Kaya mahalaga po yung prayer meeting natin sa buhay natin. Ang sarap ng feeling. No? Dito napapatibay ang spirito natin. At ang laman natin to fellowship with others. No? Na tayo'y laging magpatuloy sa Kanya. Manahan at magtiwala sa Kanya at sumampalataya. Para ang tayo hindi mapitag ng kaaway. No? Ang sarap kaya ng prayer meeting. Doon na ilalabas lahat. No? Naikwento lahat, nawawala ang naiibsan ang kanyang problema, ang kanyang mga pagsubok sa buhay. And there is advices, no, na magbibigay sa iyo ng katatagan, kapanatagan. Lahat naman tayo nakaranas ng mga pagsubok. And lagi natin tandaan na ang Diyos ay nasa atin. Ang hinihintay lang tayo, lumapit sa Kanya. No? Tayo po'y tumayo. Bilang pagbabakas, tayo po'y manalangin sa Diyos. O dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito, sa oras na ito. Salamat po sa inyong mga mensahe na aming narinig, Panginoon. Salamat, Lord. Nakita namin ng aming mga sarili. Kaya kami po'y patuloy na nagpapasalamat sa inyo. Dahil sa mga salita kung bakit ako'y nagpapatuloy sa aming paglilingkod, Lord. Salamat, Lord, sa kapatawaran, sa kalakasan na binibigay mo sa bawat isa sa aming Panginoon. Salamat, Lord, dahil ikaw ang aming Panginoon na patuloy na nagpapadama ng pagmamahal, Panginoon. Salamat at patuloy mo kaming binangon sa araw na ito na may kalakasan, O Diyos. Salamat at patuloy niyo pong tinugon ang lahat ng mga panalangin ng bawat isa, Panginoon. Sa karamdaman na patuloy niyo pang papagalingin at patuloy niyo pang bibigyan ng kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Sa nangihina, Lord, patuloy kaming
tumatangan sa inyo, Panginoon. Nagtitiwala at nagsusumampalataya, Panginoon. Dahil ninyo sa inyong kahabagan, sa inyong pag-ibig, Lord. Kami po ay narito sa inyong harapan. Nagpapasalamat sa lahat, Panginoon. Salamat sa lahat ng mga pagtugon nyo sa aming mga prayer request, Lord. Dahil sa inyo, Panginoon, kami po ay patuloy na tumatayo. Nagtitiwala at sumasampalataya sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil sa inyong kabutihan sa bawat isa, Panginoon. Kaya kami po ay dapat magpasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan, sa inyong kabanalan, O Diyos. We thank you, O God, dahil sa inyong mga salita, sinabi nyo sa aming kalagitnaan, hindi nyo kami pababayaan sa laban na ito, Panginoon. Hindi nyo kami iwan ni pababayaan, O Diyos. Kaya salamat, Lord. Salamat. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, Panginoon. At patuloy namin baunin ang inyong mga pangako sa amin na hindi nyo kami iiwan, Panginoon. Sa dulo nito ay may pagtatagumpay, Lord. And that is the blessing, Lord. Sa aming pagtatagumpay sa mga pagsubok nito. We meet the blessing from you, God. Salamat, Lord. And we bless you, Lord, sa araw na ito, Lord. Naway patuloy kang maghari sa bawat isa. At magpatuloy kami sa aming paglilingkod sa inyo at pagsampalataya sa inyo, Lord. Ang lahat ay ito aming binabalik sa inyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Manatili tayong nakatayo at tayo may banal na hapunan. Tuwing unang linggo ng buwan, meron tayong banal na hapunan. Sige, pamigay na natin. Ang tinapay ng kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, mag-isa. Upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang nagiyan. Okay, tayo ay itas natin ang tinapay. Ito ang katuruan na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay ipinagkanulo, ang Panginoon Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at sinabi, kunin ninyo at kanin,
Ito ang katawan na handog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin kanin. Taas natin ang saro. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po uli sa umagang ito. Maraming salamat dahil sa pag-ibig nyo, inalay nyo ang iyong buhay. Mabayubay sa krus upang kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. Maging sa iyong banal na dugo, kailangan ito ay tumigis para kami ay luminis sa aming mga kasalanan. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Diyos. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay na, no? Tapos na. Tayo na po ay pwede na makauwi.